Good morning! Dahil araw ng puso ngayon mga mare, ay maaga akong gumising para makapagluto. Ang una ko namang ginawa mga mare ay nagluto ako ng mini donut para meron naman kaming dessert. Pagkatapos nagprito ako ng hotdog at yung minarinate kong isda. Bali isinali ko na lang itong lato at saka gumawa na lang ako ng sausawan. Nag-slice na rin pala ako ng apple mga mare dahil paborito yan ni Andrea kainin. Bali ito na lang pala ang naisip kong gawin mga mare kasi nga merong pasok si Daddy B. At feeling ko hindi siya makakauwi ng maaga kaya naisipan ko mas magandang kumain na lang kami dito sa labas ng bahay. Sa mga oras na ito mga mare ang dalawang bata ay tulog pa kaya kaming dalawa na lang ni Daddy B ang unang kumain. Eto nga't nagising na si Andrea, nakita kaming nagsusubuan ng mini donut. Pagkatapos namin kumain sa labas mga mare, eto hinugasan ko na yung pinagkainan namin. Habang si Daddy B naman mga mare ay naliligo na para makapunta naman siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos ko dito mga mare, aasikasuhin ko na si Andrea dahil meron din siyang pasok sa school ngayon. Kami na lang pala ni Bryce ang naiwan dito sa bahay. Kaya naman naglaro muna kaming dalawa. Bryce! 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 Gidi ka na mami be! Gidi ka, gidi. Gila ka. Fast forward na nga itong mga mare at kararating lang ni Daddy B. At ang oras na ito mga mare ay alas 10 na ng gabi. Yung plano naming pamamasyal mga mare ay hindi na lang talaga namin itinuloy. Eto nga at meron pa nga siyang pasalubong para sa mga bata. Kaya naman sabi ko na lang sa kanya ay maaga kong patulugin yung mga bata para makaalis naman kami. Itong si Bryce nga mga mare ay nakadilihensya na sa kanyang daddy. Kaya naman pinakain niya na itong alaga niya. Bali yan na talagang routine ni Bryce araw-araw mga mare. Syempre bilang nanay mga mare, sobrang natutuwa ako. Nakita ko lang ang reaksyon ni Bryce pagkatapos niyang maghulog ng coins mga mare. Abay napakasaya ko nga. Yung inaabangan kong reaksyon niya mga mare ay yung pagkatapos niya ng maghulog ng alkansya ay pumapalakpak yan siya. Ewan ko talaga sa batang to mga mare ay mahilig na talagang umakyat. Lagi talaga yang nakapatong dyan sa maliit na upuan. May time pa nga mga mare na gusto niyang abutin yung switch ng ilaw namin. At yung trip ng batang yan ngayon mga mare ay gusto niya na naman kunin yung cellphone ng daddy niya. Nakikipag-agawan pa nga yan mga mare. Agad ko naman siyang kinuha mga mare dahil gusto ko na nga patulugin. Fast forward na nga mga mare, nakatulog na yung mga bata. Bali iniwan lang namin sa panganay namin na si Bryle. At kaming dalawa ni Daddy B mga mare ay pumunta kami dito sa Iloilo Arroz Caldo. Nang umalis kami ng bahay mga mare ay malapit na yung mag 1 AM. Mabuti na lang talaga at nabutan pa namin na open pa sila. Naku kung alam nyo lang mga mare, sobrang miss namin ni Daddy B kumain dito. Bali sinabihan ko na nga si Daddy B na siya na lang yung umorder. Alam nyo ba mga mare, noon pa man ay paborito namin kainan nito ni Daddy B. Aside kasi sa mura mga mare, abay napakasarap pa nga. Bali ang in-order pala ni Daddy B ay 2 serve. At bawat serve naman ay 2 manok at 1 nilagang itlog. Kahit nga pure arroz caldo lang yung kainin mo mga mare, abay mabubusog ka na. Eto nga pagdating ng aming order, nilagyan ko agad ng toyo, patis, paminta, at saka sili powder. Nag-add nga rin ako ng kalamansi mga mare. At yung technique ko naman sa pagkain nito mga mare, yung nilagang itlog, ay isa-slice ko yan sa gitna. Pagkatapos yung yellow niya ay dinudurog ko. Ewan ko ba at sarap na sarap talaga ako niya. Syempre kahit mainit pa yan mga mare, naku kakainin na namin yan. Promise mga mare, sobrang sarap yan kainin pag mainit pa.
check nga mga mare, 12:35 AM na nga. At ito kami ni Daddy B, nandito pa. Tingnan nyo naman mga mare, simot sarap talaga. Walang patawad sa manok mga mare. Eto nga't pauwi na kami mga mare. Nakita namin itong mga bar. At dito sa Osmeña Street mga mare ay marami pa ring tao. Sabi ko mga kay Daddy B, doon kami dumaan sa may plaza. Marami kasi ako nakikitang decorations doon mga mare. In my face, you always have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way. Share the heaviness. Oh, won't you just share? You say I love you. You say I'm here to say I'll pick you off the ground. I wouldn't have it any other way now. And if all my things were broken and all I had left was you, I give you all my kisses and a hand to hold on to, and say I love you, say I'm here to, and say I'll always be around. I wouldn't have it any other way. Wow.